lang ninyo ay as low as 3,990 pesos per set na lang. Okay? So, from 25,000, magiging 3,990 pesos na lang. Okay, so alam ko, marami ng mga schools na pumunta sa inyo dito, right? Ayan, tinanong nyo ba kung magkano ang tuition fee nila? Okay, yung mga iba siguro sinabi, yung mga iba naman, hindi. Okay, sa amin, sabi ko sa inyo, kung magiging scholars namin kayo, as low as 3,990 pesos per set na lang. Okay. So, napakamura, di ba? Ayan. 3,990 pesos per set, as low as 3,990 pesos per set at installment pa yan, 20% installment. Okay, installment lang yun, di ba? Ang high school, pwede rin installment, di ba? Mag-prelim ninyo, magbabayad ka, third period, mag-ibang di ba? So, ganun din sa amin. Yung 3,990 na yan, okay, yung 3,990 installment din. Okay, pag-enroll mo, magbabayad ka, pagdating ng prelim, magbabayad ka, midterm, bayad, installment yan. 3,990 pesos. As low as 3,990 pesos. Okay. Ayan, makakapag-graduate ka na sa kanila. So, ganun yun. Now, siguro ang question ninyo, paano namin malalaman kung magiging scholar na kami. Sabi ko nga, nakita nyo doon, meron kayong nakalagay doon contact number, doon sa form, right? Kaya pinasulat natin kasi makakasibay na next slide natin. Naka-indicate sa isang kayo sa scholar. Okay? Yan. So, first week of March, masabi ko yung graduation. Wait for our, wait for yung text namin. And of course, babalik kami dito para sa scholarship. Ibibigay namin dito sa inyo yung scholarship. Okay? Ayan. So, clear na ba yung about scholarship? Ayan. Okay. Sabi ko, kung ayaw nyo, nakarisip kayo, no? Kung ayaw nyo plan, pamigay nyo na lang sa kakakilala ninyo para makatulong naman tayo. Okay? Pamigay nyo na lang pag, di ba, nakarisip kayo ng text galing sa amin na congratulations to our scholars, blah, blah, blah. Okay. Yun, halimbawa, nakarisip kayo ng ano, tapos, hindi nyo magagamit. Okay? Contact kayo ng, or yung friend niyo, gusto niya mag-aral, samahan niyo siya, punta kayo ng college, and then, ma'am, nakalisip ko ako ng listed, pero hindi pa ako nag-alis ng friend ko. Automatic, syempre, yung para sa'yo, mapupunta sa kanya. Okay? Kaya, please, wag mo pa lang. Okay? Ayan, so these are our courses. So, we are offering 2-year diploma courses and 3-year courses. So, ito yun, may 2 years kami at may 4 years kami. Ngayon, yung mga mahilig siya sa computer, okay, so kailangan computer programming. Now, Facebook class, ang computer programming namin ay yan, information technology. Okay, ang tawag IT 2 years. Ngayon, pinagsan ng test na ginawa niyang computer programming. Okay. Ngayon naman kung yung mga lalaki o babae na gustong matutong mag-prepare ng computer, okay, ito ang dapat silang din. Computer hardware. Eh, yung mga gusto naman matutong ng subject, magalaga ng pasyente, we have also healthcare services. Yan yung practical nursing. Dahil ang tawag nan ay practical nursing. Ngayon, pinalitan ng TESRA, ang tawag nila ngayon ay healthcare services. Okay? And of course, we have also bookkeeping. Ayan. Yung mga nakikita, sabi ko, ano yung bookkeeping na yan? Ay, ma'am, sabi nila. Yan yung karasabo ng libro sa library. Okay. Ang bookkeeping class, yan yung tinatawag na 2-year na accountancy. Kasi pag 4 years ang kinuha mo, ang tawag kayo ay BSc na accountancy, right? In report. Ngayon, pag 2 years lang ang kukunin mo, ang tawag doon ay bookkeeping. Okay? Pag sinabing bookkeeping, ikaw yung pwede ka ang mapapasukan dyan, pwede kang maging cashier, pwede ka rin maging bookkeeper. Ang bookkeeper class siya yung
Siya yung nag-a-account ng lumalabas sa pera at pumapasok sa pera. May gaya ninyo dito sa Don Marcelo. Meron kayong bookkeeper dito. Eh, syempre, siya yung taga-record. Yung bawal ikaw sa cash. Kung mabay ka ng C2C mo, lalagay mo doon. Okay, daily, 1,400. Yan. Nakalagay, nakalista lahat sa kanya o nakatago sa kanya lahat yung mga C2C na pinayagan mo at yung mga balance. Next, at saka sabi ko, ang bookkeeping sa service kayo yung hindi pwede kayo mag-cashier. Diba? Ikaw may cashier tayo, di ba? Pagpapabayad tayo sa WCC, di ba? Ang WCC may cashier, right? Ayan. So, ang bookkeeper din, siyempre siya yung nag-inista kung magkano yung kailangan mo, kung ano pa ang balance mo. And then, titignan niya kung magkano yung total balance, yung collection and so on. Siya ang nakakalam kung kumikita o maluluti ang okay, so ibig sabihin that, very easy monitor why, lahat ng mga establishment, meron silang bookkeeper o cashier, diba? Ayan, eskwelahan, may bookkeeper sa cashier, yung mga clinic, ganyan, yung mga private clinic, meron silang bookkeeper sa cashier, yung mga supermarket, may bookkeeper sa cashier, diba? So, lahat ng establishment, lahat ng tindahan, lahat, meron silang bookkeeper at cashier. So, this is very marami lang mapapasukan. Next one, we have electronic commerce. Electronic commerce na yan. Okay, so electronic commerce or e-commerce,